Itong ating onion crunch, chili crunch at bagong saing na kanin at titira pa kami kahapon na puto leche puto plan pala, leche puto. May bawa ka na itlog? At ito ko yung nilagang doon. Tsaka nilaga ko rin yung kamatis. Hinintay natin yung ating ulam ng tilapia. Kalamansi at toyo. Lahat ng sausawan nandito. Kain tayo. Bigay naman sila ng suka. Ayan, mas masarap yung suka ko dito. Oh, pinuri yung sarili. Titikman din natin. Bango. Gutom na ako. Bumili ng tinapay sa Costco si Dumpi. Gatas, tinapay, kape, at toothpaste. Paminsan ako naman sa Target ang namimili. Maingay po yung air fryer namin mamaya na. Jumujusok pa yung kanin. So, ito masarap kong sausawan. Tutunaw sa Bulacan. Ilalaga mo. Kanin. Inatong ko sa kanin to eh. Pwede rin ilaga. Pwede rin... Kami natin yung buto. Bawal kay Donti. Anong drinks mo? Tubig. Hindi ako tea. Gusto mo? Pagkakain ng tea. Tea, para... Wala kaming itlog na nilaga. So, ayan. Walang itlog na maalat. Nilaga. Langaw. Uy, napunta doon sa bagong. Ay, ang bilis naman. Ayan. May suka na amoy niyan. Nakapasok na lang. Bisa. Saan dumaan yan? Lalalalalan. Bilis. Nasigla pa. Kapapasok lang. Saan lumusot yan? Maraming sarado tayo ah. May bisita po kami lang. Hindi pa. Sunog na. Naamoy ko, baliktarin mo. Sunog na sa kabila. Hindi sabi ko sa'yo eh. Ano ba yan? Okay. Naamoy ko, may sunog na. Timpla mo na. Ay, off ko mo. Hilapag mo. Nasa side pa. Naka-abroad ka siya. Ha? Abroad ka siya. Ay. Hindi ko lang naalala mo. Parang.
Saan na yung bangaw? Maghahabulan naman tayo ng mga bangaw na yan. Naamoy yung bagoong ano. Tapos na lang naamoy yan. Kain po tayo mga kuratsa. Nabi tayo daliri ko. Yan? Ewan ko. Bigla na lang dumugo eh. Ha? Bigla na lang dumugo. Hindi mo alam kung saan nadali. Hindi mo nilagay pa. Pwede manood ng TV. Hindi. Kapapatay ko lang. Kain po tayo mga kuratsa. Ayan o, yung bangaw. Tadadadada, nakakainis naman yung bangaw na yan. Hindi na po. Manghuli muna kami ng bangaw. Nakapasok, isa lang naman. Kain po tayo. Ay, naamoy yung bagoong. So, yan po binili namin yung tilapia. Kakain muna kami ng matiwasay. Kain po tayo. Kain din kayo dyan, ha? Bye-bye. Ingat. Kaya na. Hindi ko nakabuhay niya. Sarap kumain yan. Gusto ko sana makamay kaya lang mamamantot yung... Mamamantot talaga. Oo, naamoy niya yung bagoong kaya siya. Ito, napatay na ni Dompi yung langaw. In-spray niya. Naghabulan sila. Bagoong and... We are. BR. Sige mo bukas. Hindi na ako magsasalita. Charas. Saan na? What? Thank you. Tingin nga. Malaki ba? Hala. Ito. Ngayon lang yan? Baka dun sa ano, sa... Binuhat ko. Lagyan kita. Ako na. Bakit? Lagyan mo ba ng aid? Let's eat. Lagyan natin ang kanin natin ito. Sama-sama tayong magiging sakit. Mga puso, bago sa saksi, isinilbi na ang warrant of arrest laban kay Sara Vizcaya na nasa kustodiya ngayon ng National Bureau of Investigation Ang kamay sa kaya? Pasay City. Kamay po ito sa kasong graft at malversation Parang masarap, na inihain laban Hirap. sa kanya. At saksi lang Ligas ako ng kamay. John? PFP at sa mga sumunod ito ang tayo ngayon sa isali ng National Bureau of Investigation at ang buwan Wala, hindi. Ano? Ayan, tinifingerprint. Mga t-shirt ng detain. Habang buhay daw makukulong yan? Ewan ko. Bentley pa. At kabilang nga Tayo ka naman sa kotse. sa kanya Ano nang tura nakasimangot, no? ng malversation of public funds at kabilang pa nga dito ang warrant sa draft. Okay na sila, nakakulong sila. Kaysa nasa labas sila, titirahin sila ng mga tao. Galit na galit sa kanila. Patanggap ang po ito, mga pasado alas 7 ng gabi piano. Pero kaninang hapon pa, Kalamansi ito. na posibleng Ito naman suka. Lahat ng sausawan eh. Ay, tayo dito pa. Dami ko na ko. Kaninang lamang ay mismo si Pangulong Uwan ng NBI ay Sunog ba? So sa mga salag nito siya, ang ongoing itong mahabang proseso na pagkuha ng kanyang fingerprint ng mga tauhan ng NBI at inaasahan namin mga lamang at tuloy na susunod mga proseso Galit muna tayo. pagpuan sa kanya Ano ang suka? mula rito sa NBI ay at itong masulakalang ay dadalhin ito sa detention facility ng National Bureau of Investigation sa Muntinlupa City. So, abangan natin kung tuloy-tuloy yung ganito klase ng mga proseso matapos na isilbi itong warrant of arrest sa negosyante si Sara Vizcaya Pia. John, alam nila ba natin kung paano yung magiging paglipat sa kanya mula dyan papunta sa Muntinlupa? Ano yung inihahan ng seguridad para sa convoy na maghatid kay Sara Vizcaya?
Actually, no, Kasasa kayo, no? So, anong kasalanan nila? Nakipag-connive. Na ngayon at naka-ready na rin ang ilang mga backup team at inaasahan din natin Pia na actually bukas bukas ng umaga magkakaroon ng habang buhay. hearing itong si Sara Vizcaya. So, ibahagi ng Department of Justice ng umaga. No? So, kung gusto na natin yung sequence ng events na mga nangyayari mula rin sa NBI, nag-release sa detention facility ng NBI sa Muntinlupa City. Maaga bukas ay ibiyahe siya papunta ng DOJ. Inaasahan niya na bukas din ay maaari niya siyang ilipan papunta ng Cebu City bilang bahagi ng return warrant ng natapos na ilabas ng korte sa Cebu. Itong warrant dahil sa kanya bahagi ng proseso niya yung pagbabalik ng warrant kasama ng taong dinakip sa utos na yun ng korte. Alright, linawin natin yung John. Sir, dadalhin si Cebu dahil doon inhain yung kaso. Tama ka din Pia, no? Tumaalala natin itong kasong ito ay actually si Davao pero inilipat itong proseso ng kanyang kaso sa bahagi ng Lapu-Lapu City, RDC. At dahil doon sila ang naglabas ng warrant of arrest ngayong araw, nakita natin mismo yung papel ng mismong copy ng warrant at doon kailangan return ng warrant ng National Bureau of Investigation itong pinalabas na warrant kasama itong si Miss Sara Vizcaya. John, ang nakikita namin sa live na kuha sa NBI ay ang booking procedure na yung pagkuha ng fingerprint. Pero nagsagawa rin pa sila John ng medical examination, tama ba? Tama ka din Pia, no? Kanina lamang bago na siya kunan ng fingerprints ay sumaylalin si Ginang Vizcaya ng masusing pag-examine ng mga doktor ng NBI at ang kanilang gustong makiyak dito ay kung okay yung kanyang blood pressure, kung okay din yung kanyang kalagayan at ilang doktor yung tumutok dito, hindi lang isa. No, talagang inalalayan yung mga taong kumukuha ng mga detalye dito sa kanya at so far Pia, no, Julius Bawa na kasama. nakuha ang informasyon. Sa mga oras ko daw Pia, tapos na itong pagkuha ng kanyang fingerprints. Natanggalan namin siya ng ink sa kanyang kamay at anumang oras mula ngayon Pia, no, ay ito na i-serve na yung mismong itutuloy yung proseso, no? Makikita natin hawak na ng ating arresting officer ng NBI itong mismong posas na hawak ng isang NBI agent at pinapaliwanag sa kanyang itong mga magiging proseso. Bahagi pa rin siya, no, itong pagkuha sa kanyang fingerprint, pagkuha kukulang din silang mugshot mamaya-maya. So, ito Pia, no, waiting lang tayo. Ito nakikita natin na ngayon. Ito na Pia. Okay. Okay, nakikita na kasi Pia. At apparently, mukhang kukulang na siya. Ito, gumagalaw. So, tutuloy-tuloy itong mga proseso ng NBI dahil kailangan sundin lahat ng proseso para maging maayos yung lahat ng documentation. So sa ngayon, no, Pia, yung muna pinaka-latest dito, magpapalit tayo sa mga development mula dito sa NBI. O si John Consulta ng GMA Integrated News. Alright, maraming salamat sa iyo, John Consulta, at babalikan po natin si John mamaya para sa iba pang mga update. Mga kapuso, bago po yung pagsisilbi sa NBI, inanunso ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglabas ng arrest warrant laban kay Sara Vizcaya at siyang na iba pa. Walang piyansa ang kasong malversation na kinahanap nila ang Commercial Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Saksi, magnanakaw. Napakain yung mga anak mo ng ganyan. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. 2 linggo matapos sampahan ng ombudsman ng kasong drafting malversation, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Sara Vizcaya at siyang na iba pa. Kaugnay ito ng maanumalyang munong flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nasa kustudiya ngayon ng NBI si Vizcaya habang ang unang opisyal at DPWH ayon sa Pangulo ay nagpahayag ng magustuhang sumuko. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation.
ito pong mga kaso nito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila yung makalabas sa tulungan. Muli rin iginiit ng Pangulo na titiyakin ng gobyerno na mapanagot ang mga sangkot sa isyu ng katiwalian. Special treatment yan, ah. Patuloy namin ang gagawin. At simula na po ito. At patuloy namin po imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kabat ng ating bansa. Sinisikap namin makuha ang panig ni Vizcaya. Pero matatapos na ang taon, wala pa rin nakukulong ng malalaking isda kaugnay ng mga manumalyang pagtutulong project. Ayon kay DPWH Sabi kayo muna dyan, lalabas ko kayo. Tatlo, ang may kaso na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court. It's unfair. Ang ombudsman o ang DOJ ang magpapile ng kaso sa korte. Yun ang sinalo na proseso doon sa kaso ni Balita kay Jinggoy. Sara Vizcaya. Yun din ang susunding proseso ng ombudsman dun sa mga 87 Jamming sila ni ano ba to? na mga pangalan na nasa ombudsman. At matapos ang taong ito, may isa o dalawang kaso pa raw ang isasampa ng ombudsman sa korte. Ang sabi ng ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ipapile na isa o dalawang pang kaso sa korte bago magpasko. Base sa listahang inilabas ni Quezon kabilang sa inarekomendang makasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87, including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Binoan, Undersecretary Tuloy niya. Unahin niyo yun. They're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Dati nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionable flood control project. Punto pa ng abogado ni Romualdez, hindi inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear Usok-usok pa yung sila. that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Hihintayin daw nila ang magiging findings ng ombudsman. Pag-aaralan naman ng ICI ang sinimita sa kanila ng Mahaba na. Mahaba na yung apat report. na audit report tungkol sa Bye-bye. 300 million pesos na money goes flood control project sa Bulacan. Ngayon din Bye-bye, Dumpy. Yung pobre mo dyan, dyan ka lang. na ibinigay sa Water Builders. Si dating Senador Bong Revilla na inirekomendang kasuhan ng ICI nagtungo sa DOJ kanina pero umalis din agad.